Garcia wawasakin daw si VP Sara sa darating na 2028 eleksyon. At si Chairman George Garcia na lang ang natitirang alas o gagamitin ni Marcos Jr. para pabagsakin si VP Sara Duterte. Grabe to. At eto, pag-usapan na rin po natin itong nangyari dito sa ICC, kung saan po ay hindi pa rin po makauwi etong si Pangulong Rodrigo Roa Duterte. Yan yung mga pag-uusapan natin. Alam nyo mga banateros, dapat nyo itong paghandaan. Dapat po kayong maghanda dito sa mga ilalabas natin na balita at mga sasabihin natin dito para sa darating, kung gusto nyo talaga na magkaroon ng kapayapaan sa bansa natin at matapos na tong pamamalakad na sistemang bulok, panoorin nyo at ishare nyo itong video na to para mapanood pa po ng iba pa nating kababayan. Hindi po ako nagbibiro. Dito sa parting to ay medyo magiging seryoso tayo dahil kailangan po natin talaga seryosohin ito dahil napakadelikado po ang kalagayan ni Vice President Sara Duterte, lalong-lalo na sa 2028 presidential election. At syempre, bago natin ito simulan, please follow my TikTok account na J. Guevara TV. At syempre, ang aking Facebook page sa JG Banateros. Yung J. Banateros ba yun or J. Guevara Reels ay hindi na ho natin nabubuksan dahil ewan ko kung anong naging ginugurgur din. So hayaan nyo, gawa lang tayo ho ng gawa ng ibang mga Facebook page para tuloy-tuloy pa rin po ang pagbabalita at paglabas natin ng mga makatotohanang balita para may mapanood ang ating mga kababayan. At dyan sa Facebook na yan, sa TikTok ay naglalabas po ako ng mga content na hindi nyo kadalasan na napapanood sa aking YouTube channel. So ibig sabihin on the spot yan, no? Kapag may babalita natin agad doon sa ating Facebook page. Sana all. So isang nakakalungkot lang para sa parte ng Duterte supporters ang nangyari ngayon kahapon. Nangyaring kahapong balita dito kay Pangulong Duterte. No. So ano ba 'yan? Mamaya i-explain po namin sa inyo. So bago yan, may konting tawanan muna tayo. Konti lang naman. Hindi ko alam kung anong kulay ito ngayon Pero ito muna yung gagamitin nating kulay ha. Para dito sa hinayupak na to. Ayan no. Ano pinaggagawa nitong gagong to? February, ano to? Kalayaan, Islands. Binisita at sinuplayan ni Risa. Okay. Sinuplayan ni Risa. So wala namang problema doon. Basahin natin ng maigi. Nagatid umano ng ayuda, supply at tulong medikal si Senadora Risa Hontiveros sa mga sundalo at sibilyang frontliners sa Kalayaan Island Group sa West Philippine Sea ngayong Sabado. So yung pagpunta niya doon at pagbigay ng ayuda or supply or tulong medikal, wala hong problema yun. Una-una po, wala pong problema yun. Ang problema doon yung intensyon. Pangalawa, ang problema doon, saan galing yung pera na ipinangbili mo niyan? Saan galing yung perang pinangbili mo dyan? Ang tanong, pera mo ba talaga yan? O galing din yan sa insertion? Pero okay naman yun. Wala tayong problema doon kasi sa kanila naman napunta, di ba? Pero yung intention kasi, sa tinagal-tagal mo ng senadora, sa tinagal-tagal ng kailangan nila yung ganyan tulong, ba't ngayon ka lang pumunta? Yung katanungan dun Ang tagal na nilang kailangan yan. At ang tagal mo na rin senadora. Ba't ngayon mo lang ginawa?
Kasi uso yung uso ngayon yung patagisan kasi nga tatakbo ang presidente. Alam nyo ako natatakot dito kay Senator Risa Hontiveros. Alam nyo bakit ako natatakot sa kanya? Mga banateros. Alam nyo ba ito natatakot? Baka sa sobrang obsessed nito, sa sobrang desperado siyang maging presidente, baka kumain na to ng tae. Sorry. Pasintabi po sa mga kumakain, ha? Pasintabi po. Excuse me. Excuse me. Dadaan lang ako. Pasintabi, ha? Ang inaalala ko dito, baka kumain ng baka kumain na ng eba ko to. Baka kumain na ng eat to. Lahat gagawin eh. Para lang mapansin. Alam niyo yun? Una-una, senador ka. Kung gusto mo talagang tumulong diyan sa West Philippine Sea, diyan sa Kalayaan Island Group, ipadala mo. Saglit mo lang ipadala yun. Ba't wala ka bang wala kang team? Ikaw pa mismo magdadala sa kanila para saan? Para sa ganitong picture. Para sabihin ng tao na matulungin ka. Walang pinagkaiba to sa gumagawa ng poverty porn. Naturingan na public servant ka. Lumalabag ka sa batas. Hindi totoo po yun, ha. Biruin mo, ipapanglandakan mo na nagbigay ka ng tulong sa ganito. Na although, talagang dapat nyong gawin yun. Public servant kang hinayupak ka eh. Diba? Hindi ka naman vlogger. So, etong mga ganitong gawain, sa totoo lang, lumang tugtugin na to at kadalasan nating nakikita na gumagawa ng mga ganito, yung mga dilawan. Mga dilawan, mga pinklawan, so sila gumagawa ng mga ganyang estratehiya. Yung mga loyalistang tanga yan, sa kanila mo makikita yung mga ganyan. Kulang na lang talaga. Abangan nyo, baka bukas sa makalawa, at nakainin ito ha. Oo, para lang ma-impress yung taong bayan sa kanya. Obsessed sa pagiging presidente. Senador nga, di ka nanalong hinayupak to eh. Kung hindi ka pa tinulungan ng mga Duterte, di ka mananalo eh. Yung witness nga na itinuturo ka na binayaran mo, hindi mo hindi mo ipaliwanag sa taong bayan kung totoo yun o hindi. Putay na ginawa mong witness noon na pinapaniwalaan mo nung itinuro ka. Sinungaling na, unbelievable. Kupal. Tapos gusto mo maging presidente? Ulol. Ulol. Gusto mo maging presidente ng Pilipinas? Kupal ka? Kupal. Kaso mas kupal ako, kaya sorry ka. Kupal. Tigilan mo kami ha. Tigilan mo yung kakahihinya mo, Risa Antivirus. Akala mo natutuwa sa'yo mga Pilipino, gago mas nauurat sila sa'yo. Hindi pala. Damay din to si Risa mamaya sa Comelec. Mamaya ha? Oo. Kaya siguro sige mamaya ako kwento sa inyo ba't damay siya. Suotin muna natin to. Nasisilaw talaga ako sa guys. Parang ang sakit na ng mata ko sa tawag dito. Sa ilaw. Gusto ko sanang suotin yung itong isang shades ko kaso hindi naman nakikita masyado yung mata. So hindi niyo alam niyo yung mata ko yun yung mga pang-attract sa mga sa mga artistahin. Ayan. Kahit paano ito nababawasan, diba? Saka nagmumukha akong matalino. Gayahin ko minsan yung mga ginagawa na iba na nagsalamin para lang magmukhang matalino. Ow! Hindi si Banat ba yun ha? Yung mga loyalistang tanga yun. Na halos malaglag na yung salamin dahil hindi sila binayaan ng itaas ng ilong pero pilit na isinusuot para lang magmukha silang matalino. Nilagay ko to dahil masakit sa mata ang ilaw. Okay? Okay. Dito naman tayo. Ito magugulat kayo dito. Putang na. Guys.
habang pinapanood ko to. Etong interview. Etong interview na to. Habang pinapanood ko to po napa-comment ako guys. Mga banateros, napa-comment ako. Sabi ko, hala, confirm. Mapriso ka. Oo, confirm. Panoorin nyo to, search nyo. One News. 3 hours ago. Siguro, ano na tayo, umaga na. Siguro 24 hours, mga 22 hours. Dito mapapanood nyo, the House Deputy Paulo Ortegui. Yeah, Matt sister. My left betlog. Ay, sorry. Ang kabilang bayag ni Martin Romualdez. Hawig, di ba? Hawig naman siya ni Martin Romualdez eh. Siya po ang kaliwang bayag ni Martin Romualdez. Ngayon dito, nakalagay, walang nakablock. Hindi malungkot parang namatayan. Pink yung medyas ni BBM. Si Ma'am Lenny relax na relax. Ortegui said. So dito may pag ganun siya. Wala namang big deal doon sa sinabi niya. Sa totoo lang walang big deal doon. Ang problema yung pitik. Sa pagiging bayot naman, sa pagiging bakla, tomboy or ibang gender, wala naman hong problema dyan. Kaso kailangan mo ilagay yan sa lugar. Bakla ka na nga tapos kanal ka pa. 'Di ba? So pangit yung ganoon, 'di ba? So tomboy ka na nga tapos ano ka pa, kanal ka pa. So pangit pa rin 'yun. Kailangan tomboy ka, hindi tomboy ka. Bakla ka. Pero yung parang papakita mo pa sa tao na parang, malanturay ako. Eto, si Ortegui, alam naman natin kung ano yung lumalabas sa bungangan nito. At kamakailan lang, naglabas din ng opinion to na pinapaimbestigahan niya yung bank account ni VP Sara Duterte. Ang tanong kasi dito, pwede naman, walang problema. Kaso, bakit yung mga bank account nyo hindi pwedeng imbestigahan? Diba? Ang masaklap pa dito, putay na, Vice President yun, 32 million ang bumoto doon. Congressman ka lang, ilan lang boto mong nakuha sa distrito mo, tapos kung makapag-decision ka ng ganyan, wagas, antindi mo girl. Paula Ortegui sa gabi, Paulo Ortegui sa umaga. Sabi niya good vibes lang, so good vibes lang din ako. Pero in fairness, pumayat si bakla comfortable slim yan. Iba yung pagkaka-slim ni bakla mukhang nadiligan ng ilang beses sa wet packs. Pero confirm. Yan nga siya sabi ko sa inyo, confirm siya. Confirm. Iba yung pitik gumaganon-ganon no. Sabi niyo, yung umaaura gumaganon no. Gumaganyan-ganyan kanina sa media. Sabi ko, putay na, confirm. May pitik siya, guys. Sabi ko, bayot to. Hindi naman nakakahiya yun. Diba? Sabi ko, kaya pala galit na galit siya kay BP Sara. Bayot pala, ang putang ina. Insecure si Bading. Insecure ka, girl. Oo, insecure si Bading. Putang inang yan. Sabi ko, kaya pala naman pala medyo may galit kay BP Sara. Yung Juding pala. Bayot pala ang puking ina. Ay, sorry. Okay, eto na tayo. Dito na tayo, guys. Ito. Si Rodrigo Duterte ay nananatiling isang natatanging personalidad. Ang kanyang estilo ng pamumuno ay bago. Hindi katanggap-tanggap para sa marami. Nalinis ang ilan sa kanyang naiinis sa kanyang mura at eksaherasyon habang ang kanyang katapatan at matinding kasikatan ay iirita rin ng iba. Totoo yan. Siya ay nagsasalita ng bukus mula sa puso, taos at totoo. Kaya layo nito
sa kanyang kahalili sa Malacanang, kay Pangulong Duterte ang salita ay salita. At alam ko at alam ito ng taong bayan. Ngunit kay BBM anong salita ay parang hangin at hindi ito makakalimutan ng bayan. Grabe to habang binabasa ko to kanina, sabi ko grabe to si Atty. Kaufman. At talagang kung ano yung sinabi niya kay Pangulong Duterte is lihitimong ganyan si Pangulong Duterte. At kung ano naman ang sinabi niya kay Marcos Jr., lihitimong ganyan si Marcos Jr. talaga. Totoo naman hangin na lang Yung mga pahayag ng Malacanang, lalong-lalo na ni Auntie Claire, wala na sa taong bayan yun. Naiinis lang ang taong bayan sa mga pinagsasabi niya, kaya nasasagot. Kaya napag-uusapan kami. Naiinis kami sa ka-fake news nila. Fake news Kaya kami sumasagot. Kaya lumalawak ng lumalawak. Sa totoo lang, at hindi rin naman din pwedeng baliwalain. Dahil sabi nga nila, ang fake news, pag binaliwala mo yan, kakalat at kakalat yan. So, totoong-totoo itong sinasabi ni Atty. Kaufman dito. Itong mga pahayag niya mapatungkol kay Pangulong Duterte. At eto sino ba yung mga nahiinis kay Pangulong Duterte? Sino yung nagagalit? Una-una yung mga businessman na mga nasagasaan niya nung panahon ng kanyang panunungkulan. Yung mga drug lord na kasapi din ng ibang mga businessman. Magkakarugtong yan Drug lord, businessman, at yung mga krimen na nangyayari sa Pilipinas, sila din yan. Iisa lang yan. Kaya lahat yan nagtutulong-tulong. Talagang todo puwersa, samahan mo pa ng mga korap na opisyal sa gobyerno. Kaya mas lalo silang lumakas at maididiin nila si Pangulong Duterte. At eto ang pinaka-realidad dyan. Kung walang perang pondo dyan sa ICC na yan, matagal nang nakauwi si Pangulong Duterte. Totoo yan. Matagal nang nakauwi si Pangulong Duterte kung walang nagpopondo dyan sa ICC na yan. May nagpopondo dyan na galing sa Pilipinas. Totoong-totoo yan. Hindi ko lang alam kung sino at hindi rin ako magbibigay ng kung sino yan, pero talagang nangyayari yan. At mamaya i-explain ko sa inyo Oo. Ito pa. ICC pinagbawal ang paggamit ng tunay na pangalan ng mga pangalan ng umano'y mga biktima. Ay, anak ng tinama. Risa Ontiveros, ikaw ba yan? Biglang dumilaw yung buhok mo rito Tsaka medyo mas lalo kang nag-matured. Mukha kang baklang naging Amerikana bigla. No? Alam nyo dito pa lang talagang nakakapagtaka na. Pinapakita nyo yung mga picture pero yung pangalan hindi pwede sabihin. Paano kung yung pangalan na namatay na yon nasagasaan lang ng jeep? Ibibintang nyo agad sa 100. Kagaguhan yan. Isang malaking kagaguhan to. Oo, ito ay isang, kagaya na sinasabi ko, may nagpopondo lang sa ICC kaya hanggang ngayon nananatili ang ICC. Pero sa totoo lang, wala. Pero yung putang ina, ito pa lang isang patunay na, papaniwalaan mo agad yung pangalan na yan? Ba't ayaw nyo isa publiko ang mga pangalan? Para makita ng taong bayan. Kasi naka-record naman yung kamatayan yan Kung saan siya namatay, kailan siya namatay, anong kinamatay niya. At eto pa nga, kagaya ng sinasabi ko, katulad nung pinapakita nilang video na isang magnanakaw. Isang magnanakaw ang binaril sa Davao City 2013. 2013, okay? Binaril yung magnanakaw na yun. Ba't mo kailangan isisi kay Pangulong Duterte yun? Paano yung pumatay? Kung yung pumatay doon ay yung mismong ninakawan niya, bakit kailangan isisi kay Pangulong Duterte? O halimbawa, may adik. Ipinapatay ng mga boss nila para hindi sila matunton ni Pangulong Duterte. Kasi
talagang may pagkakataon na matutuntun sila. Kaya ang ginawa ng mga drug lord, pinapatay na yung mga pusher nila. Tapos ngayon sasabihin nyo bawal ilabas ang pangalan sa publiko. Gago yan. Nagaguhan yan. O ito pa. O ito na yung hatol kay Pangulong Duterte. 48 counts of murder. 78 counts of attempted murder. Laban kay former President Duterte. Isinapubliko ng ICC ang mabigat na kasong crimes against humanity laban kay PRRD kaugnay ng kanyang kontrobersyal na war on drugs. Ito ay, so yan na nga, nakalagay na nga, no? So talagang hinatulan na pala talaga si Pangulong Duterte. Pero kami na mga Pilipino naniniwala ho kami. At dito mas talagang humanga kami kay Pangulong Duterte. Hindi dahil hindi dahil gusto namin tong nangyayari, hindi ho ganun. Proud po kami na hanggang ngayon sinusuportahan namin at mahal namin si Pangulong Duterte. Biruin nyo, kahit tapos na ang termino niya, nagsisilbi pa rin po siya para sa bayan. Etong pagdurusan niya na to na ginagawa ng ICC, ginawa ni Marcos Jr. na pagdurusan ni Pangulong Duterte, is parte pa rin to ng pagmamahal ni Pangulong Duterte sa bansang Pilipinas. Isa pa rin to sa parte ng pagsubok para sa kanya. Ang masakit nga lang dito, kung sino yung, kaya nga ako, natatakot ako na kapag hindi si VP Sara Duterte ang maging presidente ng Pilipinas, or hindi katulad ng mga Duterte ang maging presidente ng Pilipinas, putay na, baka pulutin tayo sa kangkungan. Pulutin tayo sa bangin. Alam niyo kung bakit? Isang patunay na halimbawa na po itong nangyari kay Pangulong Duterte. Na kapag ginawa mo ang trabaho mo, pinagbutihan mo ang trabaho mo bilang pinuno ng ibang bansa, balang araw pwede kang magaya kay Pangulong Duterte. Kaya kung halimbawa man na ibang tao, halimbawa Dilawan, kakamping ang maging presidente, ang sumunod na presidente, putang, sabihin ko sa inyo, mauuwi tayo sa kangkungan. Hindi tayo pwedeng tumunganga na lang 'di ba? Kaya kailangan natin, 'di ba? Kailangan natin ng kasi nung pagtapos ng termino ni Pangulong Duterte, ang pumalit basura. So kailangan natin tanggalin ng basura at ipalit natin yung napakalinis na sistema sa sambayan ng Pilipinas, sa ating bansa. Yan nga yung pagiging presidente ulit ng isa sa mga Duterte or katulad ng pamamalakad ni Pangulong Duterte. Siyempre walang iba, Vice President Sara Duterte, the future President 2028. So mamaya, kaya nga ako, etong nakikita nyo dyan sa thumbnail na maaaring ayan, si Chairman George Garcia, mamaya i-explain ko sa inyo yan. Dito muna tayo. So ito pa po, ang iba pa. Ito, sabi ni Attorney Harry Roque, itaga nyo sa bato. Sisiguraduhin ni Inday Sara na mabibigyan katarungan ang buong sambayan ng Pilipino dahil sa ginawa nila kay Tatay Digong. Totoo naman yun. Totoo yun. Alam nyo, sa ngayon masaya sila. Hindi... Etong komento ni Attorney Harry Roque, hindi ko to nakikitaan na rekta ito doon sa pamilya ng mga biktima ng AGK Kuno. Ito po ay doon, katulad yan sa mga kala Torre, Remulla, Marcos Jr. At yung iba pa na kumidnap, sangkot or kasamahan sa pagkidnap kay Pangulong Duterte. Kaya nandun siya ngayon sa ICC. Sorry, napindot ko. Nisip po na naman ako. Talaga. Kaya isa din to Isa rin to sa dahilan na ba't ayaw nilang maging presidente si VP Sara, dahil babalikan talaga sila lahat. Mabubulok talaga sila sa kulungan. Yung korupsyon, ginawa nila kay Tatay Digong, paglabag sa konstitusyon. At yung iba pa nilang kaso ng mga nakatago ngayon, mabubunyag lahat yan. Ang ayaw nila kay VP Sara Duterte. Okay, dito tayo sa isa. Eto.
Hinihiling namin sa inyo na ibalik si Rodrigo Duterte sa kanyang pamilya. Ibalik sa sambayanang Pilipino ang kanilang Tatay Digong. Pero grabe no, ang galing din niya no. Ang galing ni Attorney Kaufman. Kaso nga lang sa panahon mo ngayon, talo ng magaling ang mga nababayaran. Halatado naman na yung ICC na yan ay talagang alam mo yun, talagang may nangyayaring bayaran dyan. Tututusin, wala na nga yan binuhay. Kaya nabuhay ang ICC dahil kay Pangulong Duterte. Dahil dyan nagkapondo ulit, dahil dyan gumana ulit ang sistema nila. Matagal nang walang dyan walang natatrial dyan, walang na-detain dyan. Meron man pero hindi naman mga pangulo ng Pilipinas. Kaya talagang nung dinala dyan kaya nga yung issue dati na nagbayad si Saldico ng 100, hindi ko alam kung $100,000 para sa ICC para kunin nila at litisin si Pangulong Duterte para wag na talagang pakawalan. Hindi ko lang alam kung totoo yun. Pero na-issue dati yun, diba? Na nagbigay daw si Saldico. Tapos yung ginamit pang private jet ay kay Saldico din. So may mga kaya nga sabi ko sa inyo, yung ICC wala na yan Pupuksay na dapat si Pangulong Duterte lang ang ulit bumuhay dyan simula nung kinidnap siya ni Marcos Jr. At ito naman, ang sabi ni Kiko Barsaya, bakit nila pinakulong si President Duterte? Dahil mas mahalaga para sa kanya ang buhay ng mga inosente kaysa sa mga buhay ng mga adik. Ngayon masakit dyan ngayon masakit dyan. Pinoprotektahan ni Pangulong Duterte yung mga inosenteng mga Pilipino. Mga ordinaryong Pilipino laban sa mga kriminal na mga Pilipino. Laban sa mga demonyo sa Pilipinas. Katulad isa na rin yan yung mga adik na yan. Pag adik ka kasi, pwede mong gawin Katarantaduhan yung sinasabi ng paring na nakapollow dun sa Bastusan side. Ang droga daw, hindi daw talaga masasabing kaadikan. Pwede daw, yung iba ginagawa lang hanap buhay para pang tawid gutom. Ganon. Puta na pang tawid gutom, hindi magtrabaho ka. Gago. Diba? Kasimple-simple magtrabaho ka. Gago ka ba? Ganon lang. Napakadali nung Puta na tong pare na to, gagawin mo pang gagawin mo pang papakita mo pa sa mga kabataan, ay sige, pang tawid gutom, magbenta tayong droga. Ganon? Gago ka? Raulo. Kasi pag ikaw ay addict, ang mga magagawa mo, mang-hold up ka. Magnanakaw ka. Pag hindi ka nakapangnakaw, di ka pa nang hold up, yung in-hold up mo, pwede mo pang patayin. May isa pa yung manggagahasa ka. Ultimong anak, di ba? Ultimong anak, pinapatay. Ultimong anak, ginagasa. Paano naman yung mga yun? Yung mga nasalanta ng mga adik sa Pilipinas. Ano yung mga yun? Bakit sila yung parang napag-iwanan dito? Yung mga adik na namatay na yan, may mga krimen ding ginawa yan. Na mas ahol pa. Kasi tinatawag niyong humanity. Mas ahol pa sinasabi niyo sa crime, yung AJK na yan. Pero ba't hindi nyo inalam yun, hindi nyo kasi kasi ito talaga ay isang programa laban kay Pangulong Duterte para mandiin siya. Yun talaga yun. Wala na tayo bulok ang ingay sinasabi namin, diba? Ito, malaking halimbawa ang mga Duterte at si Pastor Apollo Kibuloy sa Davao. Sa KOJC, bakit ganun ang sistema ng KOJC? Ba't sobrang ganda, linis, payapa, walang gulo, ginululong sila Kasi nga, yung leader, okay, goods. Walang walang arte, walang, alam mo yun, walang korupsyon, walang panlalamang, pantay-pantay lahat. Mayaman ka man o hindi, pag nasa loob, pag ikaw ay membro ng KOJC, hindi ka pwedeng magmalaki sa katulad mo, sa kapwa mo membro. Pantay-pantay lang kayo lahat. Sa Davao, ba't napaganda ang Davao?
Kasi maganda rin yung maganda ang pamumuno ng mga Duterte. Kaya yung bunga, 'di ba? Yung bunga sobrang ganda din. Anong nangyayari sa Davao? Isa sa mga pinaka-safe sa Asia. 'Di ba? Isa sa pinaka malinis sa Asia. Sama nyo na yung kay OJC yan. Ba't nagagawa nila yun? O bakit ngayon hindi magawa? Kasi nga bulok yung sistema ngayon eh. Bulok yung pinuno. Ano pa ba nga asahan mo magiging bunga niyan? 'Di ba? Yun lang yun. Napaka nun. Napaka tawag dito, napakadaling napakadaling paraan yun na yun talaga dapat ang natin. Kasi nga putay na eto, tignan nyo na lang ipinakulong si Pangulong Duterte. Anong ginawa niya? Pinatay niya lang yung mga adik. Tinat ko guys kasi ito nga ngayon. Tahol ng tahol yung aso dyan sa labas namin. Yung motor ko hindi ko pa natatabunan. Kaya ako nag-chat doon sa pinsan ko para silipin yun. Siguro naririnig nyo sa mic ko malakas lang yung nito, yung noise reducer. Kaya hindi niya naririnig. Pero kanina pa yan habang nagbablog ako. So hindi ko alam mangyayari doon kasi dito sa amin marami ng mga kawatan dito. Kaya nga nakakapagtaka na putay na yung ginawa ni Pangulong Duterte napabuti ang Pilipinas pero siya pa yung ginawang masama. 'Di ba? Isang halimbawa po 'yon na na hindi ka na pwedeng gumawa ngayon ng kabutihan. Sa totoo nga lang talaga eh. Katulad niyan sila, Kiko Barsaga, Libiste, Escudero, Revilla. Ano bang nagawa nilang mabuti? Si Libiste, si Kiko, binabara niya yung mga buhaya dun sa Congress. Si Libiste, hawak niya yung files na magdidiin sa mga kawatan, sa mga magnanakaw sa kaban ng bayan. Si Escudero, sinunod niya lang ang kautusan ng Korte Suprema. Sumunod lang siya sa konstitusyon. Minali siya. Si former Senator Revilla na alam niya namang hindi naman karapat dapat na i-impeach si Vice President Sara Duterte, hindi niya pinapirma yung mga kaanak niya. Anong ginawa sa kanila ngayon? Anong ginagawa sa kanila ngayon? Si Pastor. Sinuportahan niya si Marcos Jr. simulat sa pool na ito ay tumakbo at naging katandem ni Vice President Sara Duterte dahil nga kay VP Sara Duterte, kaya niya sinuportahan. Lahat gamit ni lahat ng bus, aeroplano, lahat. Walang ginasto si Marcos Jr. Gastos lahat ng KOJC, ng SMNI at ni Pastor. Diba? Nung debate, saan ginanap? Sa SMNI. Diba? Debate ng mga presidente, hindi nga dumalo si Leni Robredo doon. Walang dumalo. Hindi sila dumalo. So nung ni Pastor Apollo Kibuloy na hindi na tama ginagawa nito. Kinalaban ngayon ni Pastor. Anong nangyari? 'Di ba? Anong nangyari? Tinanggalan ng prangkisa ng SMNI. Binastos, binaboy ang Kingdom of Jesus Christ. Ganun na rin ang Prayer Mountain at Glory Mountain na mga lugar, na mga mga banal na lugar na tanging pagdarasal at kautusan lamang ni Ama ang pinapaliwanag at tinuturo. Anong ginawa, 'di ba? Anong ginawa kay Pastor? Pati yung pagsuko ni Pastor sa ISAP, pinake news pa. Nakeso sa PNP daw, nahuli daw siya ni Torre. Putangina, nandun kami, wala kaming nakita ni Isa, naka-live pa ako. Ilan ng viewers ko noon, umaabot sa 10,000k viewers mahigit ng mga Pilipino na nakaantabay habang nagla-live ako. At nung nag-declare na huli na daw nila si Pastor, ay maling-maling fake news na fake news. Hindi ho nahuli si Pastor, sumuko po si Pastor sa ISAP. Yun po ang totoo doon. Dahil ayaw nga ni Pastor na masaktan
ang kanyang mga miyembro. Kaya nga doon ko talaga na-realize na kung masamang tao to, una-una mapera ako. Diba, marami nagsasabi na bilyonaryo si Pastor, keso ganyan. Mayaman yan, nandyan yung pera ng mga Duterte. May mga ganyang issue kay Pastor. Kung halimbawa ako, hayop ako, demonyo ako, iniwan ko na yun. Sinafety ko na yung sarili ko. Pero dahil nga matindi ang pagmamahal ng tao sa kanyang mga miyembro, talagang sumuko siya sa isa para maligtas ang lahat. Walang mangyaring sakitan at maging payapa ang lahat. Ganun. Kaya nga itong nangyari kay Pangulong Duterte, ganun na ganun din eh. Diba, niligtas niya tayo sa kapahamakan, bandang huli, siya pa rin ang nag-sacrifice. Ganun din ang nangyari kay Pastor. Sinacrifice niya rin ang sarili niya. Kaya talagang hanggang ngayon, bakit magtataka kayo na hindi kami sumusuko na sumuporta kay Pastor at kay Pangulong Duterte? Doon namin nakikita yung totoong makapilipino. Tsaka kapag ikaw ay kalaban ng terorista na banta sa bansa mo, putay na, bayani ka talaga. Katulad na si Pangulong Duterte at si Pastor, isa yan sa mga yan, yung mga yan ay kalaban ng mga teroristang NPA, ng mga makakaliwa. O tignan niyo yung gobyerno, di ba, mas pinaupo pa nila. Mas pinili pa nga ng COMELEC yung mga makakaliwa kaysa sa mga talagang bayani ng bansa. Diba? O katulad yan, yung Duterte Youth. Yung Duterte Youth hindi pinaupo, pero yung Gabriela pinaupo. Diba? Ganun kahayop. O, eto nga sabi ni Atty. Rowena Guanzon, ibalik nyo sa Mindanao ang pagkapangulo. Dahil yun na una na pinagbigyan ng pagkakataon ay pinakulong nyo, tapos imbis na continuity ay hindi na itinuloy ang iba. Pasanang proyekto. That's true. Alam niyo si Atty. Rowena Guanzon, isa to sa mga napupusuan na maging Vice President ni BP Sara. Pero ako may kilala ko, pero abangan niyo yan. I-reveal ko na po sa susunod na video ko. Baka mamayang hapon. Panoorin nyo ha. Doon natin i-reveal. At eto na nga. Dito na nga tayo mga banateros, mga kabiyaya. Yan. Ito yung gagong pare. Tukoy ko kanina. Sabi niya, yung hustisya harap-harapan ng nakikita. Utangin mo, Father. Ayoko nang banggitin, ayoko nang pag-usapan yan. Ito lang yung katanungan ko dito, no? Katanungan ko dito, sino kaya nagpondo sa mga to? No? Sino kaya nagpondo? Sino kaya nagbigay ng budget para lang makapunta sa dahig itong mga pamilya ng AJK ko, no? Doon magtataka, no? Buta na, malaking pera yan. Paano kaya nila na-upward yan? Diba? Pero in fairness, dahil kay Pangulong Duterte, nakapang ibang bansa kayo at sa dahig pa. O, diba? At mag-thank you pa kayo. Tingnan nyo yung kamag-anak nyong patay, niluluto na ni Satanas sa ilalim ng impyerno. Tutusin, matagal nang luto dun. Tapos kayo nagpapalamig sa ibang bansa dahil sa ginagamit nyo ang pangalan nila na nadawit nila. Nadawit sila di umano sa AJK. Ang galing. Nakakahiya. Iwi. At eto pa nga yung isa na lumabas pa nga eto na binanggit na rin pala ng ICC ang mga pangalan ng mga maaaring arestuhin pa. Sa presentasyon ng prosecution sa International Criminal Court, pinangalanan sina Senator Ronald Bato de la Rosa, Senator Bongo, dating DOJ Secretary Vitaliano Aguirre II, dating NBA Chief Dante Gueran bilang mga perpetrator di umano ni dating Pangulong Duterte.
So parang masasabing isa sila sa mga sangkot or isa sila sa mga kasabwat daw di umano ni Pangulong Duterte sa nangyaring AJK. Putangin nang yan. Tingnan nyo eto mga to. Senator Bongo, Senator Bato, si Senator Bato. Unang-una ginawa niya lamang ang trabaho niya, di ba? Na nagustuhan naman ng mga Pilipino yun. Si Senator Bongo, ganun din. Di ba? Na talagang masasabi mong isang mahusay na apprentice ni Pangulong Duterte. Pero, utangin na. Lahat na lang idadamay talaga nila. Lahat ng gumawa ng kabutihan. Kasi nga, talagang grabe ang dami na sagasaan dito. Yung una-una yung mga businessman na mga, again, sa pamamalakad ni Pangulong Duterte. Diba? Kasi nga dati hindi sila nagbabayad ng tax. Bilyong-bilyong tax ang hindi nila binabayaran. Pero nung umupo si Pangulong Duterte, puta na bayad sila lahat. Doon sila galit na galit kay Pangulong Duterte. Kaya ngayon talaga lubusan nilang ginigipit. Diba? Bakit ninyo susuportahan ng mamamatay tao? Ito naman din ang tanong namin sa inyo. Bakit nyo sinusuportahan at pinagtatanggol ang mga adik? Ano to? Sierra Escudero. Naku, Escudero pa apelido mo. Sino naman kaya itong may Senator G.C. Escudero, may naligaw na kaapelido mo sa mga makakaliwa. Naligaw ng landas. Putay na. Sinusuportahan namin mamamatay tao. Kung totoo man may pinatay si Tatay Digong. Putang ina, mga rin yan, mga halangang bitukan ng mga hype na yan. Deserve nilang mamatay. Kahit din ako sa kalagayan ni Pangulong Duterte, sa katayuan ni Pangulong Duterte, papatayin ko din ang lahat ng mga masasamang tao dito sa Pilipinas. Gagawin at gagawin ko nung paulit-ulit yan para lang maging maayos ang bansa ko. Para lang maligtas ko yung mga inosenteng mga kababayan ko. Gagawin ko ng ilang milyong ulit yan. Kung ako ang nasa kalagayan ni Pangulong Duterte, hindi ko rin pagsisisihan yan. Napatayin yung mga adik, patayin yung mga kriminal, yung mga korap sa gobyerno. Putang ina, uubusin ko din lahat yan. Ano ito to? Hindi ako nagbibiro. Hindi po ako sobrang tapang, pero para sa bansa ko maging maayos, maging safe, maging ligtas yung mga susunod na henerasyon, mga kabataan, yung mga nasasakupan ko, yung mga kababayan kong matitino na hindi naman involved sa droga, sa mga krimen. Putay na, poprotektahan ko sila. Papatay din talaga ako. Pero kaya nga ako naniniwala pa rin kami na walang pinatay si Pangulong Duterte na inosente. Lahat yan, mga halangang bituka, mga demonyo, mga salot sa bansang Pilipinas, yung mga namatay na yan. Okay? At tapos na tayo dyan at dito na tayo. No? Babasahin muna natin to lahat ha. Si Inday Sara ay hindi matatalo sa 2028. Kahit ang Magic One ni Chairman George Garcia ng Comelec ay hindi na mababago yun. Sana nga. Pero mamaya explain ko sa inyo kung paano nila gagawing alunan si BP Sara Duterte sa 2028. Disclaimer po tayo disclaimer ha. Hindi ko to sinasabi para hindi tayo bumoto. Mas gusto ko nga na mas i-push pa kayo na iboto talaga or bumoto. No, hindi porket grabe yung mangyayaring dayaan sa 2028 hindi na tayo boboto. Hindi ho ganun yung ibig ko sabihin nito. No, una gusto kong imulat kayo sa maaaring mangyari. No, at gusto kong imulat kayo na mas huwag tayong papayag na ganun ang mangyayari. At ano ba yung mangyayari na yun? Mamaya explain ko. Ito mga matagal na rin tong pahayag ni Chairman George Garcia. Sabi niya rito, ang vote buying ay hindi mangyayari sa isang buwan. Bago ang mag-eleksyon, ang vote buying mangyayari 2 hanggang 3 araw bago mag-eleksyon.
Yan ang crucial natin, yan yung mga e-wallets, yung mga platform, yan ang babantayan nyo, babantayan natin. So diba, napakalayo. So tumakbo siya sa vote buying. Pero hindi pala doon sa vote buying mangyayari ng dayaan, kundi sa mismong COMELEC. Sa mismong COMELEC magkakaroon pala ng dayaan, hindi sa vote buying. At mamaya papakita ko sa inyo, ha? O eto ha, eto yung sinabi niya sa pahayag ni BP Sara kamakailan lang. Tiniyak ng COMELEC na walang dayaan sa 2025 midterm elections sa gitna ng pahayag ni Vice President Sara Duterte. Yan. So, wala daw nangyaring dayaan. Pero pinapabantayan niya yung vote buying. 'Di ba? Kagaguhan, 'di ba? Okay, ulitin ko ha. Oh, ito sinabi niya rito, vote buying, bantayan daw. Yung mga ganitong platform, yan daw talaga ang may nangyaring dayaan. Pero dito, sinabi niyang meron daw dayaan. Sinabi niyang walang dayaan. Sa isa sinabi niya meron, dito wala. Okay? So, yan no. So dito, ito pa yung isa sa mga katakataka. Kung matatandaan nyo, hindi ko na ipapakita sa inyo yung video, yung boto ni Senator Bongo na umabot na halos 25 million vote, biglang bumagsak sa 20 million vote. Yung mga boto ng mga Duterten or tinatawa or yung senatorial Duterte senatorial candidate na halos ng mga nasa 9 to 8 million na ang mga boto nila at napag-iiwanan na yung grupo ng Alyansa Bagong Pilipinas, kung di ako nagkakamali. Biglang nabawasan ng mga boto on the spot, naka-play sa screen. First time ever in history, alam ko natatandaan nyo yan, alam ko nakatutok kayo. I-comment nyo dyan sa comment section. Ako nakatutok ako nun. Nagulat ako. Nung bumagsak ang boto ni Senator Bongo to 25 million to 20 million, ganun din ang nangyari kala Pastor Apollo Quiboloy, Salvador, lahat po, kala Jimmy Bondoc, kala Dr. Mata, sa lahat po ng Duterten or Duterte senatorial candidate, nabawasan po ng halos pa 5 million, 8 million, sabihin na natin 10 million ang mga boto ng mga tumakbong kandidato. Tapos nung time na yon, mga banateros, mga kabiyaya, biglang nag-top 2, top 3 or top 5, nag-top 4 or top 5 etong si Bam Aquino at Kiko Pangilinan. Na kung maaalala ho natin, mga banateros, mga kabiyaya, never silang lumabas sa mga survey. Never ho silang lumabas. Sa totoo nga lang po, mas lumabas pa po ng ilang ulit itong sila Pastor Apollo Quiboloy, former Senator Bong Revilla at iba pa. Pero itong dalawa na to na si Bam Aquino at Kiko Pangilinan ay hindi ho yan lumalabas. At natatawa nga po rin ako dito sa report ng GMA dahil hindi naman po ito yung max na boto ni Senator Bongo. So tutusin, hindi naman si Senator Bato de la Rosa ang pangalawa. No, nag 16 million mahigit or 20 million yan. So sa madaling salita, umabot po, kung hindi po nabawasan ng boto ni Senator Bongo, umabot po ng halos nasa 30 million vote ang kanyang boto sa pagiging senador. Dahil biglang nababawasan eh. At kauna-unahan din po yun sa history ng Pilipinas na yung boto ay imbis na pataas, biglang pabawas. Nakakapagtaka lamang ho, no? Na bakit ganun ang nangyari. So nandun na tayo, 'di ba? Binabawasan, wala silang pakialam on the spot na ganun ang nangyari. Wala silang pakialam na wala silang pakialam na na tawag dito. Wait lang, ba't magkamali ako? Wait lang ha. Nasaan na yun? Nawala. Oh. Wala silang pakialam kung ano yung sasabihin, kung ano yung sasabihin nung ano. So dito, no,
may sinabi din dito si Chairman George Garcia. Oh. Sabi niya, pwede nila, wait lang ayusin lang natin to. Pwede pa rin nila makita yung encrypted vote nila anytime, pero hindi po nila makikita yung mismong pangalan ng mga binoto nila kasi nga po na hindi ko alam ibig sabihin to encrypted na yan po ay proteksyon natin upang hindi naman po magamit sa pagbebenta ng mga boto. So yan, may explain natin to. Ito yung palagi nilang ito yung palaging inaano ni Chairman George Garcia na para daw walang mangyaring bilihan ng boto or vote buying na tinatawag. Yun yung palagi niyang dinadahilan sa atin. Yung mga ganito. Pero uulitin ko sa mga unang-una niyang mga pahayag, sabi niya, ang bantayan daw is yung vote buying. Pero saan ba talaga nagka-problema? Di ba sa mismong loob ng COMELEC nagka-problema at inamin mo yan? Ang sabi mo nga, di ba? Katulad na lang ito papakita ko. O eto, ha? Wait lang ayusin lang natin. Natutusin, hindi pa nga ito yun eh. Isa lang to ha. Isa lang to sa mga ipapakita natin. Sabi mo dito sa overvoted na to, na putay na, natatawa nga ako dito eh. 1 million Filipinos overvoted for senator in election 2025. GMA online. Hindi po edited to Natatawa lang ako kasi 1.3 lang ang inilalabas na ibinabalita, pero ang totoo po niya na ito. Ito po yung katotohanan nyo niyan. Asan yun? Wait lang ilabas, hanapin lang natin. Nasaan na yung hindi ko pala na ilagay, sorry na, asan na ba yun? Asan na yun? Ito. Pero ang totoo po ay ito, ayan. Ito po yung katotohanan na ilang overvoting. Umabot lamang po. Yan balita po ito ng Philstar. Hindi po tayo nagdadagdag bawas. Umabot po ng 17 million overvoting claim in 2025 midterm elections. So biruin nyo yun. Pagkatapos ipagyabang ni Chairman George Garcia na wala daw mangyayaring dayaan at napaka-safe daw, napaka-ayos daw nitong eleksyon na to, putang ina, magkakaroon tayo ng 17 million to 18 million overvoting. At anong sinabi dyan, Eto malupit. Anong sinabi niyan ni Chairman George Garcia? Anong paliwanag niya dyan? Nagka-technical daw sila. Nagka-technical problem lang daw. Diba? Sobrang nakakagago yung paliwanag sa atin. Nagka-technical lang daw. 17 million overvoting? Paano nangyari yun? Siguro katanggap-tanggap pa to eh. Katanggap-tanggap pa tong 1.3 million. Kahit sobrang laki din ito, katanggap-tanggap pa. Pero 17 million overvoting, kagaguhan. Diba? At dahil hindi nga nila may paliwanag yan at sinampahan din sila ng iba't ibang na para ipaliwanag at managot sila dito sa nangyari nila. At dapat naman talagang panagutan yan ni Chairman George Garcia. Anak ng teteng, eto masaklap. Deleted of data files. Deletion of data files. Yung mga files sa nung 2025 midterm election ay burado na or binura na. So ano pa mahahabol natin doon? O sige, sabihin na natin na may naka-safety na record or what if napalitan nila yun? Sipin nyo maigi. Paano kung palitan nila yan? Halimbawa,
O ito po yung files ha. Yung iba, buburahin na natin to pero magtitira tayo ng pang sa atin. Para kung sakaling may sumilip at questionin, may kita ho nila. What if na yung mga binura, yun talaga yung totoong naging botohan. Tapos yung natira, yun yung nangyaring daya. Nagigets nyo mga banateros? Alam ko wala naman tangang supporters ng mga Duterte, no? Minsan mahirap lang talaga ako magpaintindi. Nung hindi na po may paliwanag ni Chairman George Garcia, etong mga ito ay bigla hong pinadelete ang mga files. Bakit? 'Di ba? Ayun yung katakataka. No, ayun yung katakataka na ginawa ni Chairman George Garcia. No. So ngayon eto na nga. Papasok na tayo sa 2028 election. Hindi kaya yung nangyaring 2025 midterm election ay isa lamang training ground para sa darating na 2028 election? Hindi kaya yung 2025 midterm election na nagkaroon ng 17 million overvote ay yun lamang ay isang parte lamang ng pag-aaral nila kung papasa at kung mangyayari ba na kaya nilang gawin para sa darating na 2028. Hindi kaya yung 2025 midterm election ay isa lamang kasangkapan na para gagawin nila or isa lang testingan, no? Isang example lang or parang gumawa lang, parang yan yung kanilang anong mang salita sa ganito. Ayun yung parang ginawa nilang praktisan yung 2025 2025 midterm election para sa darating na 2028. Kasi mga kababayan, hindi ho natin pwedeng palagpasin to. 'Di ba? Kasi kahit anong boto natin, kung kagaya nga ng sabi dito ni asan na yun? Ito, kung paganahin ni Chairman George Garcia yung kanyang magic wand, paano na? Ito pa masaklap dito. Ito pa yung masaklap, ha? Ang masaklap dito sa pangyayaring to, kahit palitan si Chairman George Garcia at kung si Marcos Jr. pa rin ang maglagay or basura pa rin ang ilagay dyan sa COMELEC, wala pa rin tayong dapat pagkatiwalaan dyan. Wala pa rin po tayong dapat pagkatiwalaan dyan. Pero hindi ko to sinasabi na wag kayo, kaya ko to in-explain ngayon. Hindi ko to sinasabi para wag kayong bumoto sa 2028. Hindi ganun. Masolidan pa natin. Kaya ko to ipinapakita para dumating man to talaga etong panahon na to na gawin nilang na gumawa sila ng kababalagan sa darating na 2028 election. Kung sakali man kung sakali man, no, mas maging solid sana tayo at wag natin ding hayaan, no? Wag din nating hayaan na ganito ang gawin nilang pangdaraya diyan sa COMELEC. Isang pandaraya to Sa totoo lang, kahit na magalit sila sa akin dito sa opinion ko to na overvoting, 17 million overvoting, kaya na magpapanalo yan O halimbawa, eto asan na yan? Eto. Wait lang. Asan na yan? Eto. Ito na yung kanina. Nawala. Halimbawa, 'di ba? 17 million. Halimbawa, yung 17 million overvoting na yan. Halimbawa kay Pastor Apollo Kibulo yan. Halimbawa kay Jimmy Bondoc yan. 'Di ba? O halimbawa yung 17 million overvoting na yan, gamitin nila yan sa 2028 na mas dihamak na mas malaki pa. Papayag pa rin ba tayo nun? Ito, natabunan to. Natabunan to ng issue ngayon. Pero dapat isa to sa tinatanong natin mapahanggang ngayon. Hanggat maaga pa, lalong-lalo na nagdeklara na
Si Vice President Sara Duterte natatakbo siya bilang Pangulo ng Bansang Pilipinas. Kaya mga banateros, mga kabiyaya, wag ho tayong basta-basta na lang parang ay okay na, hayaan mo na yan, mabubuhay naman tayo. Ay okay lang mangurap sila, kumakain pa naman tayo 3 beses isang araw. Ikaw, paano yung iba? Di eto, ikaw, sige, sabihin mo na o ako, kung halimbawa na bakit ito pinaglalaban? Nakakakain naman kami 3 beses isang araw. So ibig sabihin dapat 'di ba wala na akong pakialam diyan. Pero hindi, iniisip ko, ako nakakakain ako 3 beses isang araw. Paano yung mga kababayan ko? Ganun ba sila? Ganun din ba sila? Kagaya ko rin ba sila? Hindi 'di ba? Yung iba nga walang tirahan, walang makain, walang trabaho. Kaya nga yung iba gumagawa na lang ng kabulastugan, nagnanakaw, nagbebenta ng droga, pumapatay ng tao para lang may ipakain sa pamilya nila. Kasi nga ganyan ng kabulok ang sistema na nangyayari ngayon. Kaya dapat mga kababayan, hindi ho natin nahayaan na maging ganyan. Kung nakaligtas yan nung 2025 midterm election, wag nating hayaan yan na mangyari pa rin sa darating na 2028 election. Kaya ako ginawa tong video na to, hindi dahil pinagbibintangan ko si Chairman George Garcia na siya yung manipolyo or talagang ugat sa sa nangyaring dayaan. No, ang akin dito ay wag mangyari ulit 'yun at maging talagang payapa ang mangyaring eleksyon sa 2028. Kaya nga kasi kung may isip nyo, bakit alam naman ni Risa Ontiveros na hindi talaga siya uubra kay Sara Duterte, pero bakit ang lakas-lakas ng loob niya na kayang-kaya niyang talunin si Vice President Sara Duterte? Napaisip ako dun Kung sino man ang magiging manok ng Administrasyong Marcos, malakas ang loob nila dahil hawak nila ang COMELEC. Nasa kanila ang alas na magpapatumba kay Vice President Sara Duterte. Kaya mga kababayan, yan ang hindi natin dapat hayaan. Hindi tayo basta-basta lang tumunga nga dyan na ay okay lang yan kasi ganun din naman. Nung panahon ni Marcos, kahit na addict siya, nakasurvive naman kami. Ay hindi ho katwiran yun. Hindi katwiran na isang Pilipino yun. Ikaw ang matuturing na hudas. Isa ka sa mga hudas sa bansa mo pag ganyan ang mindset mo. So ayan mga banateros, mga kabiyaya, ano pong may kukomento nyo dito sa napag-usapan natin, comment nyo lang po dyan sa baba. At syempre, don't forget to like, share, comment, and subscribe sa ating YouTube channel. Pipindot na lang din po yung bell button para lagi kayong updated sa ating mga video araw-araw. So maraming salamat. Ingat po kayo palagi. God bless and peace. And bye-bye.